Apollo's POV. Halos hindi na ako makahinga dahil sa sigaw at iyak ko. Sumisigaw ako habang umiiyak. Bro, tama na. Mahanap din natin si Astrid. Wika naman ni Bricks habang pinapakalma ko. Hindi ako nakinig sa kanya. Agad akong nagwala. Binasag ko lahat ng nakikita ko at giniba ko ang mga upuan at lamesa. Nanlalabo ang paningin ko dahil na rin sa luhang walang tigil sa pag-agos. I love her, but she left me. Sambit ko habang umiiyak. Napaupo na ako sa sahig dahil dumudugo na ang mga kamay ko pero wala akong nararamdaman na sakit. Sakit sa puso, oo. Bro, please, calm down. Wika naman ni Liam habang nasa harapan ko. Maya! Sigaw ko. Taranta naman tumakbo si Maya, nagtungo sa akin. Give me a lot of beer. Malamig kong wika habang hinahabol ang hininga ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iniisip ko pa lang na hindi ko makikita si Astrid. Para na akong mamamatay. Iwan niyo na ako. Wika ko naman. Pipigilan sana ako ni Sean ngunit pinigilan naman siya ni Liam. Umiyak ako habang naglalakad patungo sa kwarto ko. Sobrang sakit. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Walang emosyon ang madidescribe sa nararamdaman ko ngayon. Sir, ito na po ang inumin niyo? Wika naman ni Maya sa akin. Lock the door. Wika ko naman. Tumango siya at umalis na. Sinarado niya ang pinto at nilock niya ito. Nagsimula na akong uminom at habang umiinom ako, nalalasahan ko na rin ang luha ko. Punyeta naman no, ang hirap ko sigurong mahalin. Siguro nga karma ko na to dahil sinaktan ko siya. Wika ko naman habang umiinom ng alak. Di naman siguro ako ganun kasama para di niya ako mapatawad. Wika ko naman habang umiiyak. Bakit parang kasalanan magmahal ng sobra? Bakit parang di naman ako worth it mahalin? Wika ko naman habang umiiyak. Ilang oras na ganun lang ginawa ko, puro katanungan ang nasa isip ko. Di naman lang hinintay ang sorpresa ko para sa kanya. Wika ko naman habang nakangitin ng mapait at wala pa ring tigil ang pag-agos ng luha ko. Inom lang ako ng inom, hindi ko namamalayan na ubos na pala ang 2 bucket. Agad kong tinawag si Maya, kumuha to ng 2 pang bucket para sa akin. Sir, alas 4 na po ng umaga, wika naman niya sa akin. I don't care, umalis ka na, wika ko naman kay Maya. Nakikita ko ang mga mata niya, naaawa sa kalagayan ko. Naiintindihan ko naman kung bakit siya ganun makatingin, kahit ako awang-awa sa sarili ko. Umalis na si Maya at agad na itong lumabas. Dinig ko pa ang paglock niya ng pinto. Bro, tawag ni Liam sa kabila. Hindi ko naman siya sinagot at inom lang ako ng inom. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Parang nawalan to ng saysay. Bro, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang kami. Hindi kami aalis dito. Wika naman niya sa akin. Di naman ako sumagot. Wala akong gana makipag-usap ngayon lalo't wala ring lumalabas na salita mula sa bibig ko. Bro, alam naming masakit sa'yo. Kailangan mong hanapin si Astrid kung gusto mo siyang makita ulit. Wika naman niya sa akin. Napaiyak naman ako agad nang dahil sa sinabi niya sa akin. Naunahan ako ng takot dahil baka hindi ko siya makita. Iniisip ko pa lang yun para na akong mawawalan ng hininga, para akong nawawalan ng lakas. Bro, hindi yan masosolusyonan sa iyak at inom mo. Naintindihan naman naming masakit pero kailangan mo maghanap ng solusyon. Wika naman Liam sa akin. Not now, Liam. Wika ko naman. Dinig ko naman ang pag-alis ni Liam. 2 linggong nakakalipas, ganun pa rin ang nangyayari. Walang bago. Sir, nandito si Finn? Wika naman ni Maya. Biglang uminit ang ulo ko nang dahil sa narinig ko. Sa unang pagkakataon, bumangon ako mula sa pagkakaupo ko sa upuan ko at lumabas sa kwarto. Bumungad sa akin si Finn, kasama niya si tita. Agad ko naman siyang sinakal. You ruined my life. Bitiwan mo siya? Sigaw ni tita at pilit na kinukuhang kamay ko. Tumakbo mga tauhan ko patungo sa akin, kinuhang kamay ko sa leg ni Finn dahil nahihirapan na itong huminga. Na makuha nila ang kamay ko, napaubo siya dahil sa pagkakasakal ko ng mahigpit sa kanya. You stop! Sigaw niya sa akin habang hinahabol ang paghinga niya. Tingnan mo yung sarili mo, Apollo. Hindi ka na makilala dahil lang sa babae na yun. Nang dahil sa kanya, sisirain mong buhay mo. Wika naman ni Finn sa akin. Umisi naman ako sa kanya.
Wala kang pinagkaiba sa kanya, Finn. Malamig kong wika. At pwedeng umalis ka na dahil isa ka sa mga taong ayokong makita. Umalis na kayo habang di ko pa hawak ang baril ko dahil hindi ako magdadalawang isip pasabugin yung bungo mo. Wika ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Nakita ko ang paglunok niya ng laway. Hindi na ako nilalamon ng takot ngayon. Nilalamon na ako ng galit ngayon. Galit na lang ang bubuhay sa akin. Pumasok na ulit ako sa loob ng kwarto ko at inilak ito. Pinagpatuloy kong pag-inom hanggang sa malasing ako at makatulog. Wala nang saysay ang buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. 2 months passed, wala pa ring bago. Wala pa ring nagpapalabas sa akin. Mahaba ng buhok ko at yung balbas ko humahaba na rin. Nakakapasok naman dito si Liam para kausapin ako pero di na ako nakakapagsalita. Natutulala lamang ako, umiiyak lagi. Bro, please, tulungan mong sarili mo. Wika ni Liam. Nakita ko ang mga kaibigan. Pinipigilan nilang maiyak dahil hindi nila kayang makita na nagkakaganito ako. Hindi naman ako umimik. Nakatulala lamang ako na nakatingin sa kanila. Isang umaga, nagising ako dahil sa tinig na matagal ko nang gustong marinig. Anak, wika niya habang umiiyak. Akala ko na nanaginip ako, kaya naman dahan-dahan akong nagmulat at doon ko nakita si Mommy. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko, baka kasi tulog pa rin ako. Totoong nakikita mo, bro. Nakarecover na si tita? Wika naman ni Miko. Tiningnan ko naman sila isa-isa. Nagtataka lang ako dahil 3 buwan nang wala dito si Sean. Mommy, wika ko naman habang maiiyak na. Anak, anong ginawa mo sa buhay mo, Apollo? Hindi kita kayang makita na ganito. Pareho kayo ni Sean. Pinapatay niyong sarili niyo ng dahil sa babae? Wika naman ni Mommy. Wala akong oras para magtanong kung anong nangyayari kay Sean dahil masaya akong nayakap ko ulit si Mommy. Bumangon ka na dyan. Aalis na tayo ng Pilipinas. Doon ka na magpapagaling sa ibang bansa. Wika naman ni Mommy sa akin. Paano kung babalik si Astrid dito, Mommy? Ayoko. Wika ko naman. Apollo, hindi na siya babalik. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis na tayo sa ibang bansa. Wika niya sa akin. Bro, sumama ka na. Nandun na rin si Sean, nagpapagaling. Wika naman Liam sa akin. Bumuntong hininga naman ako. Kahit masakit at labag sa loob ko, naiwan tong bahay na to, pumayag ako sa gustong mangyari ni Mommy. 5 years na simula nang nangyari ang masakit na pangyayaring yon. Hindi ko alam paano ko nakayanan ng lahat ng yon. Nandito ako sa office ko sa ibang bansa, tinitingnan ko ang litrato ni Astrid. San ka na kaya ngayon? Sana naman masaya ka. Wika ko naman habang kinakausap ang litrato. Apollo, iho, are you ready? Bigla naman ako na napatingin kay Mommy at tinago ang litrato na hinawakan ko kanina. Yes, Mom, wika ko naman. Napangiti naman ako ng malapad dahil after 5 years, babalik na ako sa Pilipinas. Astrid's POV. Baby, first day of class nyo ngayon. Sambit ko naman habang inaayusan ang mga anak ko. Bes, ano ba naman yan? Ang tagal ha? Si Shanti na nakaredy na. Wika naman ni Jennifer. Ano ka ba, Bes? Mas okay yung sayo dahil isa lang yung sa akin 3 eh. Wika ko naman habang nakasimangot. Flashback. Nung nakasakay na ako ng bus, may 2 oras bago ko makarating sa terminal. Saya ang lungkot at nararamdaman ko dahil alam kong huling pagkikita na namin yon ni Apollo. Bigla naman akong napaiyak dahil sa naisip ko. Masakit man na malayo ako sa kanya pero kailangan ko talagang lumayo para hindi na ako masaktan ulit. Ang sipon mo po, tumulo. Bigla naman akong napatingin sa bata na katabi ko. Sobrang panira ng moments eh. Agad ko namang pinunasan ng sipon ko. Nakakahiya naman dito sa batang katabi ko. Maya-maya pa, tumigil na ang bus at sumigaw ang konduktor na nasa Maynila na daw kami. Dali-dali akong tumayo, naglakad na ako papalabas. Dahan-dahan lang ako dahil masakit ang katawan ko. Ngayon ko lang naramdaman yung sakit ng katawan ko. Miss, bayad mo? Biglang sambit ng konduktor. Kinabahan naman ako dahil alam ko, tapos nang magbayad si Lola Mila, bakit ako sinisingil ng konduktor na to? Joke lang, wika naman niya habang natatawa.
Tinarayan ko naman siya dahil hindi ako natutuwa sa joke niya sa akin. Tuluyan na ako bumaba kahit mukha akong takas sa mental dahil dugyot ako sa sobrang putla at yung kamay ko may malalaking eye bags. Yung buhok ko sobrang gulo. Bes! Sigaw ni Jennifer. Ngumiti naman ako habang tumutulo ang luha ko. Astrid! Sigaw ni Adrian. Hindi ko alam kung saan galing tong kapatid ko dahil naka-makeup pa at naka-costume pa talaga siya. Bes, ano nangyari sa'yo? Wika naman ni Jennifer habang umiiyak at niyakap naman niya ako ng mahigpit. Nakita ko naman sina Lola at sina Daddy at Tita Daisy na papunta sa kinaroroonan ko. Nakita ko ang pag-iyak ni Tita kahit di niya ako tunay na anak pero ni minsan hindi yan umabsent sa mga ganap ko sa buhay. Nagpapasalamat din ako kahit maganda ang pakikitungo ko sa kanya at nag-aaway kami, hindi niya pa rin ako itinakwil. Hindi pa rin ako makapagsalita, todo pa rin ang pag-iyak ko. Hey, sister, ano bang nangyayari? Wika naman ni Adrian habang umiiyak na rin at niyakap ako ng mahigpit. Di pa rin ako nagsasalita, iyak pa rin ako ng iyak. Take her to the van. Uuwi na tayo sa probinsya? Wika naman ni Grandma. Hindi na ako nagprotesta. Dali-dali naman akong dinala ni Jennifer sa van. Di ba naman kami nakakapasok, nakita ko na sina Alas. Bossing! Sigaw niya. Karon din ang sigaw ni Nagasgas at iba pa nilang kasama habang patakbong pumunta sa akin. Tingnan nila ako mula baba hanggang taas. Bossing, anong ginawa ng lalaking yun sa'yo? Sambet ni Alas habang galit na galit. Huwag muna ngayon, Alas. Uuwi kami sa probinsya. Kung gusto niyong pumunta doon, tawagan niyo ako kung gusto niyong bisitahin kami. Wika naman ni Jen. Nag-aalala naman sila sa akin, pero wala naman silang magawa. Napilitan naman sila na tumango. Pinasok na ako ni Jennifer sa loob ng van. Wala pa rin akong tigil sa pag-iyak sa sobrang tuwa at yung takot at pangamba ko ngayon na ilabas ko ng lahat. Dumiretso naman kami sa mansyon namin sa Maynila bago kami umuwi sa probinsya namin. Bes, tahan na. Wika naman ni Jennifer habang niyayakap ako ng mahigpit. Hinagod-hagod niya pa ang likod ko para kumalma na ako. Bes, sabihin mo sa akin lahat kung anong ginawa ni Apollo sa'yo. I'm here para makinig sa'yo. Wika naman ni Jen. Di ko naman siya sinagot, dalawang salitang lumalabas mula sa bibig ko. Nagtungo kami sa probinsya, ilang oras din naging biyahe namin. Nakatulog na nga lamang ako sa sobrang pagod at sobrang pag-iyak. Nagising ako sa malambot at komportableng kama. Masakit ang katawan ko. Para ngayon lang ako nawala ng lakas. I am so worried about her, Clarence. Hindi ko alam pero yung batang yan, kahit yan dumaan sa akin, pero mahal na mahal ko yan. Kahit na sinasabi niya, I'm a witch. Tinatawanan ko na lang siya dahil alam ko, nagsiselos lang siya sa atensyong binibigay mo sa amin ni Adrian. Naiintindihan ko siya dahil bilang tunay na anak ko. Ganon din ako noon kaya masakit na salita ang binibitawan niya. Wika naman ni Tita Daisy. Kumirot naman ang dibdib ko. Nagigilty ako dahil sa mga ginagawa kong masama. Hindi ako nagmulat. Gusto kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. I feel so sorry for her. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa mga nangyayari sa kanya. Siguro nga tama si Astro noon na hindi ko deserve si Astrid. Kung nandito yon panigurado, galit yon buong buwan at baka napatay niya ng tagapagmana ng Adams. Wika naman ni Lola. Hays, malaki ang kasalanan ko sa batang ito. Hindi ko sinabi sa kanya na buhay pa ang totoong ina niya. Wika naman ni Lola na ikinabigla ko. Mas ginalingan ko pa ang pagtutulog-tulugan. Gusto kong malaman kung sinong tunay kong ina. Mama, alam ko naman, ginawa mo yon para protektahan siya. Hindi makakabuti sa kanya na nandun siya sa kamay ng totoo niyang ina. Wika naman ni Tita Daisy. Hi, Stacy. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa batang to pag nalaman niyang buhay ang ina niya. Ginawa ko lang naman ang nararapat dahil alam ko mapapahamak siya. Sa dami ba naman na kalaban ng babaeng yon? Ito mismong si Clarence hindi ko alam bakit binuntis niya ang babaeng yon. Wika naman ni Lola. Mama, past is past. Ano ka ba? Naka-move on na ako sa one night stand na yon. Tapos, pabalik-balik mo pang sasabihin sa akin. Wika naman ni Daddy. Ilang minuto lamang ay natapos na sila sa pagsasalita. Nagkunwari naman ako na nagmulat.
Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko. Astrid, thank God you're okay. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong kaagad ni Tita Daisy sa akin. Tinulungan naman niya na ako na maupo. Okay lang po ako. Sambit ko naman habang nakayuko. Sumandal muna ako sa higaan ko. Nilibot ko ang mga mata ko. Namiss ko ng sobra itong kwarto ko. Kinuha ko naman agad ang isang unan at niyakap ito. Astrid, iha, magsalita ka. Wika naman ni Lola sa akin. Bumuntong hininga naman ako. Grandma, I am so sorry. Wika ko naman at nagsimula nang bumagsak ang mga luha ko. I learned a lot. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ko sa kamay ni Apollo, pero wag yun na po siyang parurusahan. Ang importante nakalis na po ako sa kamay niya. Wika ko naman sa kanila. Pero Astrid, okay lang ba sa'yo? Wika naman ni Tita Daisy. Tumango ako bilang tugon sa tanong niya sa akin. Wag po kayong mag-alala. Makaka-recover po ako sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Wika ko naman kay Tita Daisy. Nasa sayong desisyon, Astrid. I want to say sorry for everything I've done to you, Apo. Sorry dahil napahama ka sa maling desisyong ginawa ko. Wika naman ni Lola sa akin. Huwag na po kayong mag-sorry. Ako po dapat magsasorry sa inyong lahat dahil sa mga ginawa kong kalokohan. I learned a lot and I understand everything. Wika ko naman habang nakangiti sa kanila. Agad-agad silang lumapit sa akin. Niyakap ko naman sila kaagad. Ilang linggong nakakalipas, nagsimulan na ako na makaramdam ng morning sickness. Best napapansin ko ha, ang putla mo pa rin kahit may vitamins ka. Wika naman ni Jennifer. Ikaw din naman, ang putla mo din. Wika ko naman kay Jennifer. Lah, ako pa talagang sinabihan mong maputla? Wika naman ni Jen habang umiirap-irap pa. O mga boss, ito na po ang pinakuha ninyong mangga. Wika naman ng gwardya. Natakam naman kami ni Jen sa isang palangganang mangga at agad namin tong pinabalatan at kumuha na rin kami ng bagoong at asin tsaka sili. Hindi ko alam pero grabe yung cravings namin ni Jen this month. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan naman kami ni Jennifer. So, mahal mo pa rin siya after everything? Wika naman ni Jen sa akin. Ewan ko, pero sa tingin ko oo. Ang tanga-tanga ko sa part na yun pero hindi ko naman mapigilan. Wika ko naman. Ikaw, iniwan mo naman si Sean nang walang paalam? Wika ko naman kay Jennifer. Bigla naman siyang umiwas ng tingin dahil sa sinabi ko. Huwag ka nang magtanong. Mahal ko naman siya pero ayokong makasama siya dahil may hinanakit pa rin ako sa kanila. Wika naman niya sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako. Nandito kami ngayon ni Jennifer sa ospital. Nag-aantay ng result. Nandito din ang mga pamilya namin kaya kinakabahan ako. Congratulations sa inyo. Itong 2 siga sa bayan natin buntis na. Masayang wika ng doktor. Nagtingin na naman kami ni Jennifer nang dahil sa sinabi ng doktor sa amin. No! Sabay naming sambit. This is just a dream. Baka naman doc prank lang to. Sambit naman ni Jen at agad hinablot ang piti na hinawakan ng doktor. Hindi ako nagpa-prank. Buntis kayo. Ayan. Dahil yan sa katigasan ng ulo, nasagasaan kayo sa Maynila nang rumaragasang wika naman ng doktor. Inirapan na lang namin siya dahil ang dami niyang sinasabi sa amin. End of flashback. Mommy, aalis na po kami. Si Tito Adrian po maghahatid sa amin. Sambit naman ni Greg. Sige baby, si Areya ha, huwag niyong pababayaan. Kayong 2 ni Grayson ang big brother niya. Wika ko naman. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko. Hinalikan naman nila ako bago lumabas. Napangiti ako nang dahil sa sobrang cute ng mga anak ko. Sana wag nilang hanapin ang ama nila. Sigurado, hindi ko sila masasagot sa itatanong nila sa akin. Sean's POV. Halos 5 taon na din ang lumilipas. Kamusta na kaya siya? Sambit ko habang nakatingin sa last text message niya sa akin. Buong akala ko magkikita kami pero yun na pala ang huli. Sambit ko naman habang mabait na nakangiti. Naaminin ko naman, masakit pa rin sa akin, pero at least nakakapag-move forward na ako. Hindi tulad nung iniwan niya ako na para na akong nababaliw, and now I'm ready. Uuwi na ako sa Pilipinas. Tumayo na ako at kinuha ng luggage ko. Pumasok na sa loob ng eroplano. Magkikita na rin tayo ulit.
makikita na rin kita, Jennifer. Ma'am Jen, mag-ready na po kayo. Sabi ni Ma'am Astrid, papunta na daw po siya dito. Wika naman ang katulong ko. Iiling-iling na lang ako nang dahil sa trip ni Astrid. After 5 years, naghilom na rin ng mga sugat na idinulot nila sa amin. Pinatawad ko na sila, ganon din naman si Astrid. Agad-agad ko siyang tinawagan. Hello, bitch? Bakit di ka tumawag at doon ka pa talaga tumawag sa cellphone number? Wika ko naman habang umiirap-irap pa. Psh! Maganda ka na dyan. Aalis na tayo. Wika naman niya sa akin. Kumunot ang noo ko dahil wala akong natatanda na may schedule kaming pupuntahan ngayon. Bakit? Saan tayo pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Sa Maynila, may bibisitahin tayo. Wika naman niya sa akin. Napangiti na lamang ako at na-excite. Okay, darling. Wait for me there. Masayang wika ko at binabaan agad siya ng tawag. Nagbihis agad ako at sinuot ang mamahalin kong damit. Kinuha ko na rin ang susi ko at nagtungo na sa parking lot at agad-agad pumasok sa sasakyan ko at pinaharunot na ito papunta sa bahay ni Astrid.